Nay, ano naman po yung ginawa niyong aksyon o diskarte sa buhay para mairaos yung mga anak mo nung time na nagka-pandemic na tayo hanggang ngayon? Naglalabada din ako noon para kami makaahon ng mga anak ko sa kahirapan. Tapos binibigyan din po ako ng mga tiyahin ko ng bigas na nanggagaling po sa barangay. Nagabigayan po ang mga tao dito kapag wala kang pang-ulam, wala kang isaing. Ay ikaw yapin. Tulong-tulong po. Pahiramin mo po. Tulong-tulong. Magandang araw mga kabot kamay. Nandito kami ngayon sa Barangay Banutan upang ibigay ang tulong para kay Ate Annalyn. Si Ate Annalyn ay nag-message sa amin na humihingi ng tulong na mabigyan siya ng pang manicure at pedicure dahil yun daw ang kanyang ikinabubuhay sa kanyang pamilya. Kaya naman bibigyan namin ngayon ang kanyang kahilingan. At ang sponsor po ng episode na ito ay si Miss Elea of Hong Kong. Isa po siyang Gloriano na willing tumulong sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa iyo, Miss Elea. Ang buhay ay simple lang. Dapat lahat pantay, walang lamangan. Kabutihan sa bawat isa. Tunay na saya'y magaan. Opo. Ay, kamusta? Mabuti naman po. Ito po si Annalyn Opo. Cariaga. Opo. Dito ko po nakatira. At kwentuhan po muna tayo. May bangko ka po dyan. Dini po oh. Saan po tayo magkakwentuhan? Dito na lang po tayo magkwentuhan. Ay, may bahay niyo. Ang daming... Opo po kayo. Sige po. Tay, ano po ang pangalan mo? Annalyn po. Annalyn po. Ay, ano po ang pinagkakakitaan mo? Kaya ako po ay nagmamanicure. Kung hindi po ako magmanicure, ay hindi po kami, wala po kami ibibili ng pagkain namin nag-iinga. Ay ngayon po ay hindi po ako, kulang yung aking, hindi po ako nakakabili ng aking panggamit sa pagmamanicure dahil na sobrang kahirapan po ay nabibili ko po ng pagkain namin yung para pambili ko ng gamit ko sa pagmamanicure. Kaya pansamantala muna ako tumigil mag-manicure. Sapat naman po yung kinikita mo sa pagmamanicure araw-araw. Ay kung mayroon po talaga akong gagamitin, sapat din po sa pang-araw-araw namin. Pero kung wala din po, hindi man din po sapat. Kailangan ko po talaga ng Pang manicure at pedicure na gamit. puhunan talaga sa pagmamanicure. Ito ang aking Ilan po ang anak mo, nanay? apat po yung aking anak na yan na Mga ilang taon na po? yung panganay ko po ay 15, tapos yung pangalawa 13, tapos yung pangatlo ay 11, tapos itong bunso ay 9. 9 years old yung pinakambunso po. Tapos meron akong isang apo na may asawa ako sa una. Itong aking apo na ito ay yung nanay ay nasa Maynila. Tapos iniwan niya sa akin ng 2 taon. Tapos ilang beses lang siya nagbigay sa akin. Ngayon yung bata ay
6 years old na. Kayo na po talaga nagpalaki. Ako na po nagpalaki. Hanggang ngayon, mula nung umalis yung nanay, hanggang ngayon di pa po nauwi. Parang pinabayaan na sa inyo. Opo. Pero bihira rin siya nagchat sa akin. Bihira. Wala daw siyang, sabi niya sa akin ay wala daw siyang cellphone. Lang daw siya, nakikigamit. Yung asawa mo po, Inaandyan pa ganyan-ganyan din lang siya. Pero hiwalay na kami, 3 years na kami. Pero nahiwalay. Kaya lang pa ganyan-ganyan siya. Minsan napunta siya dito. Minsan may communication pa rin po. napunta po siya dito. Nakikita po yung mga anak. Pero Pero hindi naman po siya dito natutulog na tingin lang siya. Kasi itong lugar na ito, lugar po ng kanyang angkan. Okay po. Nakitirik lang at kami dito dahil kami dati, nasa Manguyan kami dati. Ay ang aming bahay ay nagiba ng bagyo. Ngayon nakitira kami doon sa bahay ng tita ko sa gitna ng Nyugan. Hindi man bahay siya, kubo. Ganito ko din kalaki. Kubo. Tapos wala kaming kapitbahay doon sa gitna ng Nyugan na yon. Naawa sa amin itong mga tiyahin niya, tiyahin ng asawa ko na naawa sa amin at baka kami lusugin daw doon ng mga masasamang tao sa gabi. Dito kami pinagtirik ng bahay. Itong bahay na ito ay pinagtulong-tulungan nila gawin. Opo. At tapos ito pong yero na ito, saka itong dingding, yan po ay kinuha namin doon sa nagiba ng bahay. Kaya nga po, hindi ko nga po alam po paano ko ito mapapatapos. Wala akong operahan. Nay, ano naman po yung ginawa niyong aksyon o diskarte sa buhay para mairaos yung mga anak mo nung time na nagka-pandemic na tayo hanggang ngayon? Naglalabada din ako noon para kami makaahon ng mga anak ko sa kahirapan. Tapos binibigyan din po ako ng mga tiyahin ko ng bigas na nanggagaling po sa barangay. Ay, araw-araw ko po naglalaba kasi bawal na yung manicure, pedicure hanggang ngayon. Ay hindi rin po nabawal doon. Okay. Ang bawal lang sa amin kasi yung walang face mask. Tapos bawal ang mga bata sa kalye. Sa laro talagang sa bahay lang. Kaya ang ginagawa ko, itong mga anak ko, kapag ako nagmamanicure at nandun nga kami sa gitna ng Nyuga at walang kaming kapitbahay doon, iniiwan ko to sa tiyahin ko yung may-ari ng kubo. Doon sa bahay nila, sa tabing kalsada yun. Ngayon lang po kayo nakatirik. Yung ilang buwan na po kayo dito? Balik kami dito ay, dumating po kami dito ay May 30. Bago lang po pala talaga. Mababait naman po sila dito. Nagabigayan po ang mga tao dito kapag wala kang pang-ulam, wala kang isaing. Ay ikaw i-apin. Tulong-tulong po. Mahiranin mo po. Tulong-tulong. So nanay, bali ang anak mo po ay ang unang asawang po, ang anak mo dun sa kanya ay 4. Tapos yung po sa pangalawa mo pong asawa ay 4 din. 4 din po. Parehas na pong hiwalay. Opo. Nasa una po ay iniwanan niya sadya talaga kami. Kaya po nakapag-asawa ka ng iba. Dahil sabi niya sa akin, mga 1 buwan na umalis na siya, tinext ko pa siya. Sabi ko, umuwi ka na dito. Sabi ko, nahihirapan ako. Sabi ko, ganoon. Ang sabi niya sa akin, mag-asawa ka na lang ulit. At para may katulong pa magsustento sa mga anak ko. Sinabi niya po yan? Opo. Ipaako ko daw ang responsibilidad doon sa magiging asawa ko. Yung responsibilidad niya sa amin. Yun. Tapos ngayong malaki na yung mga anak, dumating siya mga 4 years na. Dumating na siya dito. Dumating siya. Dahil parang ano bang nangyari doon? Bakit yan ay umuwi di? Hinanap pala nung aking anak na panganay sa cellphone, Facebook. Di nasumpungan niya yung kapatid ng kanyang ama na nasa abroad. Ay ang sabi ay tumawag siya dito sa anak ko. Sabi niya, si Papa mo nasa sa Bisaya sa amin, sabi niya. Ay di sabi niya gusto ko tito makita si Papa, sabi niya. Binigyan ng kapatid ng pamasahe papunta dyan sa kanila dyan sa kasi yung panganay ko may asawa na rin. Bali ang asawa nun ay nagtatrabaho sa kay Atorneo. Sila yung pahinanti siya.
Hindi mo siya dyan. Tapos, pinauwi niya yung mga anak niya na para makita niya. Ay, yung aking tatlo ay halos ayaw lumapit sa kanya. Yung panganay lang talaga na ano sa kanya. Pero ngayon ay tanggap na nung tatlo ko na may ama pa rin sila. Nanay, nagtatanim-tanim ka po dito sa Opo, yan mga po, gilid-gilid. yan sa akin na yan. Yan, yan ito sa palibot ko lang. Dahil yan ay iba na. Iba na rin yan. Ito lang ang Paligid mo po ang meron. lang po aking mga tanim-tanim. Saging na yan. May ilang pirasong puno talong. Dati may upo ako ay wala na dahil tinaanan na yan o. Nagpagawa ng pagawa ng bahay ko sa dulo. Kaya talagang daan po yan. Right of way po talaga. Ay dyan ko tinanim. Ay di ngayon ay nawala yung aking upo. Nay, ay may regalo kami para sa iyo. Ayan. Bigay ng abot kami TV. Ito po. Salamat po. Gamit nyo po yan para sa inyong manicure, pedicure. Salamat po. Ayan. So, Nay, buksan mo na po. Ayan. Mag-ilping ka ba ganyan, Nay? Ayan. Oh, ang dami. Salamat po. Buksan mo na, Nay. Wow, ang ganda. May pang ano. Kompleto po yan. Gamit mo. Ay, pantanggal ng ingron. Para mabilis ano po. Opo. Ayan pa, kompleto talaga. Pang ilanay. Kaya ito pang ano? Ang ano po. Ayan, iba-ibang kulay yata yan. Ayan. Hindi ka na makapag-manicure ngayon dahil kulang-kulang yung iyong ano. Ayan, kompleto na yan. Ito na po. Marami po akong nalilinisan nito. Ayan, Marami pong ano pera. Salamat po. ito pa. Ayan. Makakapili na po yung mga customers mo yan. Opo. Ayan. Ay, kilala ka po dito talaga sa Banutan na ano, Opo. na nag-manicure pedicure. Hanggang sa mga yung po, hanggang sa nakaabot po ako sa minsan sa Gloria po, kaya lang po dapat ako rin ang nagdilinis din ako doon sa munisipyo. Ay, di na ako mapunta. Napapunta pa ako ng sekretary ni Mayor. Ako po nahihirapan. Eh, nag-completo na po yan. Nahihirapan po ako dahil mga anak ko po naliliit pa po. Hindi ko alam kung saan ko iwan. Kaya dito lang ako sa paikot-ikot. Ikot-ikot lang po. Ayan po, lagayan. Ang meron po kung iwan, oh. Ayan. Ay, dalawang iniipir po. Salamat po. Meron akong lagayan ng ano, may pouch ako. Dalawa. Ayan. Mamili ka lang po kung anong pili yung paglagay dyan. Napalit na lang ulit. Ayan. So, ito po yung good morning towel para magamit mo. Dami po ito. Ayan. Tatlo. Salamat po. Tapos alcohol. Bulak, ito dami. Daming alcohol. Ayan, alcohol din po. Dalawa. Ayan. Nakakatulong na po yan sa pang-araw-araw nyo. Ano po? Opo. Mhm. Maraming salamat po sa abot kamay.
At ako'y binigyan po nitong mga agamitin ko po sa pagmamanicure para meron po akong panghanap buhay. Anay, ano naman po masasabi mo sa nag-sponsor na si Miss Ilea o pa Hong Kong? Siya po yung nag-sponsor nito para maibigay. Ako po nagpapasalamat po doon sa nag-sponsor po nito sa akin, si Madam Elea. Maraming salamat po sa inyong binigay sa akin. Ang lipstick ko lang.